Iginiit ng United Filipino Initiatives o UPI na ang umano'y mahinang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isa sa mga pangunahing dahilan ng lumalalang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at patuloy na krisis sa bansa. Narito ang balita ni Paul Montibon. Because of Marcos, na-divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Sa isang panayam, sinabi mismo ni United People's Initiative Convener, Colonel Segundo Mitran, na hindi lamang malawakang isyu ng korupsyon at umano'y mga anomalya sa flood control projects ang dahilan ng pagbagsak ng tiwala ng publiko sa pamahalaan, kundi ang kakulangan umano ng matibay na paninindigan at malinaw na direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Anya, ang pagiging mahina ng Pangulo sa pamumuno ay nagbubunga ng kaguluhan at kawalan ng pagkakaisa sa hanay ng mamayan. Sa katunayan, anya, halos kalahating taon na sa termino ang Pangulo sa panunungkulan nito, ngunit bigo itong makagawa ng mga konkretong proyekto. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko, pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang na-realize ko parang totoo. So ngayon, magti 3 years na, ay talagang budol nga. Dagdag pa ni Mitran, labis ang kanilang pagkadismaya dahil sa halip na papanagutin at ikulong ang mga opisyal na inaakusahang sangkot sa katiwalian, ang napupuntirya umano ay ang mga individual at grupong hayagang nagpapahayag ng saloobin at kritisismo laban sa gobyerno. Nag-ugat ang mga pahayag ni Mitran sa pansamantalang pagkakaaresto kay dating Air Force General Romeo Pocis Jr. Kasunod ang mga pahayag nito laban sa Marcos Jr. administration dahil sa malawakang katiwalian sa bansa. Ang unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan. Samantala, ayon naman sa pananaw ng ilang Pilipino, may mas mataas pang mga opisyal ng pamahalaan na mas may kaalaman at pananagutan sa patuloy na kaguluhan at korupsyon sa bansa. At hindi lamang dapat ituon ang sisi sa isang tao. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas malinaw, matatag at makatarungang pamumuno sa bansa. Nauna nang nakakuha ng -3 trust rating si Pangulong Marcos Jr. na kauna-unahang leader sa bansa na nakakuha ng ganitong kababang grado ng tiwala mula sa publiko. Bagamat dumipensa rito ang Malacanang at sinabing hindi apektado ang Pangulo at tuloy lamang ito sa kanyang pagsisilbi sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SM9 News.